Ngayon, punta naman po tayo mga kababayan, dito naman, dito sa pinagmamalaki ng mga DD-shit. Wait lang ha. Yan. Dito sa pinagmamalaki mga kababayan ng mga DD-shit, na eto daw si Sara Duterte, di ba nag-post ng year-end reports mga kababayan, at sa dulo ng kanyang year-end reports, sinasabi po niya na labanan daw po ang kasakiman ng ilang mga nasa pamahalaan mga kababayan. So ayon po dito sa Pilipinas Today, basahin po natin, ito daw po yung sinabi ni Sara Duterte. Wait lang ha, inom lang ang tubig. Ikaw na lang magparusa kay Kiko Jake. Pwede naman. Tapos ako na lang yung papalit sa kanya na congressman ng ng tawag dito, ng Cavite, ng Dasma. At least kahit papaano may magagawa pa ako dyan. Pero hindi po ako naghahagad na maging politiko. Anyway, mga kababayan, ito basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, patuloy tayong lalaban sa kasakiman. Mga kababayan, patuloy tayong lalaban sa kasakiman ng mga ilang mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Ayon po yan kay Sara Duterte. Ngayon, kung titingnan nyo, quote-in-quote, sabi niya dito, ayan o, mga kababayan, patuloy tayo lalaban sa kasakiman ng ilang matataas na opisyal ng ating pamahalaan. So ngayon, nakakahiya naman kay Sara Duterte sa kabila ng mga isyo na kinakaharap niya. May Grace Piatos, Coco Villamin. Tapos mga kababayan, may mga issue pa na kinakaharap itong si Sara Duterte about po sa 125 billion pesos na ilubos ng 11 days at hindi po maipaliwanag kung saan po niya dinala. Yan ba ay nasasabi ng isang matinong politiko na hindi na nga nagtatrabaho, puro paninira pa ang ginagawa sa gobyerno? Pag naaprubahan ng budget, sa mga budget deliberation, mga kababayan, after maaprubahan, okay na, aalis na ulit ng Pilipinas, magliliwaliw na ulit. Sa ibang bansa, pagbalik, maninira sa mga nasa sa gobyerno na nagtatrabaho ng maayos. Yan ba ay gawain ng isang matinong politiko? Mga kababayan, sa inyong palagay, na magsasalita ng ganito pero siya ang numero 1 na dapat sinasabihan na sakim. Kasi hindi maipaliwanag kung saan dinala yung mga confidential funds, mga kababayan. Saglip na harapin ang Senado patungkol po dun sa kanyang impeachment, mga kababayan. Ano ginawa? Pumunta yung kampo niya dun sa Korte Suprema at nagpetisyon-petisyon dun para wag lang siya humarap sa kanyang posibleng pananagutan. Kaya nga para sa akin mga kababayan, yung mga sinasabi dito ni Sara Duterte, nagbabackfire lang din po sa kanya dahil hindi po gawain ng isang vice-presidente na kurapin di umano ang pera ng mamamayang Pilipino. Kasi kung titingnan po natin, kung pagbabasihan po natin ang nangyari noong 2024, kung paano niya iwasan ng kamera, ano po sa kanya mga, tawag dito, sa kanya mga dapat sagutin, sa mga matitinding aligasyon laban po sa kanya, maliwanag mga kababayan na ito pong si Vice President Sara Duterte, talagang totoong sakim. Kasi hindi niya ipagkaloob sa taong bayan yung kasagutan kung saan po napunta yung pera ng mamamayan. Diba tulad nito, kung babasahin niyo yung comment dito ni Gimo, Bibones, sabi po dito, ikaw po ang sakim. Diba? Sabi dito talaga, kaya hindi niya alam ang ginagawa niya para kung magsalita, hindi niya alam ang gawain niya eh. Tsaka ang pinakamasaklap dito mga kababayan, nagbanggit po siya nung kanyang mga year-end reports at pinapalabas niya na siya daw po ang nanguna doon sa mga pinaggagawa ng kanyang departamento. Di ba kung matatandaan niyo, tuwing may sakuna si Presidente lang, yung malimit po nating makita, si PBBM lang, yung malimit po nating marinig mga kababayan, na naandudun talaga, masasaksihan nyo, magugulat na lang kayo, naando na sa isang lugar kung saan nagkaroon ng matinding sakuna. At talagang on the spot na tinutulungan yung mga kababayang Pilipino po natin. At saka mga kababayan, eto baka sabihin ng iba, Jake, ba't mo naman sinasabihan na sakim si Vice President Sara Duterte? Tingnan nyo to, mga kababayan, eto yan. Ayon po dito,
sa Pilipinas Today ulit, ito basahin natin yung quote-in-quote. OVP, gumastos ng 1.4 million para po sa 7 CCTV units noong 2024. Ayan o. Diba? Ganyan po katindi sila magnakaw ng pera ng taong bayan. Saka magkakatala, 7 CCTV aabot ng 1.4 million. Ang mahal ng bawat isa. Diba? Samantala may mga CCTV dyan, makakabili ka, may tigpe 7,000. Magandang klase na yon. Pero yung kanila mga kababayan, tingnan nyo ha, aabot sa 212. Bawat isa, ang 200,000 to ha, 212,000 bawat isa, ang mga CCTV units na binili ng Office of the Vice President OVP noong 2024. Ayon sa financial records na inilabas ng Commission on Audit, COA nitong Lunes, Disyembre 1. Tapos sasabihin pa ni Sara, sila po ang nangunguna na may malinis na record dyan sa COA. Susmi yung Marimar. Diba? Kita nyo kung gaano katindi to. Ay sa Pilipinas Today 2 inilabas ng COA na umabot pala yung isang CCTV isang CCTV. 212,000 pesos yung halaga. Ganyan sila katindi mangurap. Kaya nga sa totoo lang masakit po ito para sa mga kababayan Pilipino po natin eh. Kasi ganito po kayo gawing uto-uto mga kababayan ni Sara Duterte. Biruin nyo, 7 CCTV, 1.4 million. Ang mahal ng isang CCTV, halos kapresyo na ng isang segunda manong Honda Civic, mga kababayan. Diba? Kaya mo nang magpatayo ng isang bahay dito, yung bungalow, sa isang pirasong CCTV lang. Eh paano pa kaya mga kababayan kung yung CCTV napakarami ng binili nila at ang halaga ng bawat isa ay 212,000 pesos. Ganyan kayo utuin mga kababayan ni Sara Duterte. Kaya yung sinasabi niya ditong kasakiman, sa kanya po tumatama yan. Kasi maliwanag talaga mga kababayan na ito pong si Vice President Sara Duterte ang literal na sakim. Bakit kung hindi sakim, di sana wala pong issue ng ganito. Di sana mga kababayan, wala pong mga ganitong naglalabasan na mga balita na kung saan 7 CCTV gagastusan ng 212,000 pesos. Putik dapat talaga na makulong itong si Sara Duterte. Kasi sobrang kurap mga kababayan. Diba? Dapat talaga siyang managot sa kamay ng batas. Dahil hindi po gawain ng isang politiko itong sobrang garapal na ito. Nagawain mga kababayan. 7 CCTV, 1.4 million pesos. Kayo naniniwala ba kayo dyan? Ganyan kamahal ang 7 CCTV. Halos isang piraso gumastos ng 212. O yung may mga CCTV dyan sa bahay, ganito ba kamahal yung nagastos nyo? Ito nga yung isang patunay mga kababayan na basta Duterte, talagang kurakot. Kaya nga yung sinasabi ni Sir Jack, hindi ako naniniwala dun eh. Na okay lang yung political dynasty pag mga Duterte makikinabang. Aray mo. Diba mga kababayan? Sobrang garapal to. Hindi ito makatao, unfair to sa mga taxpayers. Diba? Lalo na, alam nyo, yung mga kapwa ko vlogger may intindihan nyo. Pag sumasahod tayo, laki ng kaltas. Halos isang motor na nga na big bike yung halaga mga kababayan. Oo. Yung kinakaltas. Kaya nga minsan yung iba tinatamad na lang mag-vlog. Tapos sa masaklapan yan mga kababayan, may tax pa sa US, may tax pa din sa Pinas. Ganun po katindi mga kababayan. May tax na kinakaltas sa mga vlogger, di lang po alam nung iba. Tapos ganito yung ginagawa sa pera na kinukuha mga kababayan o kinakaltas sa atin. Tignan nyo, 7 CCTV, bawat isa 212,000. Niniwala kayo dyan? Isang Honda Civic na yan. O kaya isang bahay na bungalow. O makakabili ka na ng isang lote dyan. Diba? Sa mga bukid. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo sa sinabi ni Sara Duterte about po dito sa kasakiman na kalaunan, nag-backfire po sa kanya?
Sabi niya, labanan daw po ang tuloy-tuloy na kasakiman ng ilang mga matataas na opisyales. Ibig sabihin, kabilang po siya dun sa sakim. Kasi nga ganito po yung ginawa po nila sa pera ng mamamayang Pilipino. Ganyan po nila nilapastangan ang pera ng taong bayan. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo. Hingil po sa issue po na yan. Sa usapin po na yan, mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po, mga kababayan. Ano po? Anyway, shoutout po kay Sensya na kayo, bumalik na ulit dito, mga kababayan. Shoutout po kay Ma'am Chai Cheer. Yung CCTV ko, nakatutok lang sa gwapo kapitbahay ko. Sana all. Sana all. Mga kababayan. Shoutout din kay kay Kuya Del Rosario. Ayan. Tama ba? Delia Rosario pala, sorry. Si Relsa Force. Mega love shoutout po sa inyo Kay Chris Angel, mega love shoutout po. Kay Ma'am Gloria Mayure, mega love shoutout. Yung 4 na CCTV namin, hindi pa umabot ng 100K. Di alam nyo mga kababayan, tawag dito, may mga CCTV dyan, lalo na sa TikTok. Dami dyan, mura lang. Diba? Meron nga dyan, tig 2,000, 3,000. May mga heavy duty pa, yun yung mga tig 7,000 na. Pero mga kababayan, heavy duty na yun ang nakakaano nga dito, malupit nga dito, kay Sara Duterte, talagang sobrang garapal. Napakamahal nito, mga kababayan. Ganito kagarapal si Sara Duterte. Kaya doon sa mga nagsasabi na gusto maging presidente ito, pag naging presidente yan, ubos ang kaba ng bayan, maniwala kayo. Yung mga kurap, nasangkot ngayon sa flood control, mas lalong magnanakaw yan kasi absuelto yan ni Sara Duterte. Yan yung pananaw ko dyan. In my personal opinion. Anyway, mga kababayan, comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo. Hingil po dyan. Oy, ang bilis naman, sabi ni De, okay lang to. Naka 1 hour na kaya tayo. No ba? Ma'am Dolly Babe, shoutout. Pakisabi na rin kay Tatay Marcos, Nanay Emma. Mega love shoutout po. Yung CCTV ko, wala pang 15K, 4 na camera. Kaya nga, di ba mumura? Ito yung mga kababayan mas mahal pa yung camera 360, yung Insta. Diba? Cute mo, Papa Jake. Oy, thank you, Romnick, Ikaw talaga, binubola mo pa ako, shoutout kay Harold Evans. Ayan, Rold, sa'yo nakatutok yun. Sabi ni Ma'am Delia Rosario. May bagong, may bagong boyfriend ba si Ma'am Jaichir? Shoutout, Shoutout po sa inyo. Anyway, mga kababayan, shoutout din kay, kay John Jace. Jason, mega love shoutout po. Siguro mga kababayan, hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, nais ko lamang po magpasalamat sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads dito, mga kababayan sa Birahan PH. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po, mga kababayan. Thank you po.